Kamusta pong muli, mga kapatid? Ngayong araw na po ito ay ako ay magsusumba. Maglalabas po ng toxins sa katawan, papapawis. At sapagkat kailangan din po nating alagaan ang ating pisikal na katawan upang maging malusog po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gayun din po naman ang mga tagubilin o mga paalaala ng ating Panginoon Diyos. Babahagyan ko po rin kayo panandalian ng salita ng Diyos na reminders po sa atin lahat. Konting palala po muna. Bahagyan ko po muna kayo bago ako magsumba at mag-exercise, magtanggal ng mga kolesterol, ng mga toxins sa ating katawang pisikal para manatiling healthy po tayo. Nais ko muna po kayong bahagihan ng isang paalaala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sinasabi dito sa Kawikaan 26:12, ang sabi po ng ating Panginoon, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang, may pag-asang mabago. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi po niya na ang ating banal na kasulatan, ang ating mga disipulo ng araw, ang mga disipulo ng ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi po doon sa Kawikaan po 26:12, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang, may pag-asang mabago. Bakit po kaya? Ang ibig po sabihin kasi, baka po naman tayong mga tao at tayong mga anak ng Diyos ay masyadong nanganganaan sa ating sariling karunungan o kakayahan. Sapagkat ang nais po ng ating Panginoon Diyos ay huwag tayong manganaan sa ating sariling karunungan o kakayahan lang. Sapagkat ang nais po ng ating Panginoon Diyos, tulad rin po sinasabi sa Kawikaan 3:6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Yan po ang nais ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong manganaan sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan, sapagkat hindi po natin hawak ang bukas, hindi po natin pag-aari ang ating kalusugan at kalakasan bawat araw at sa mga susunod na araw na mga darating. Gayun din naman, ang sinasabi nga niya, di ba po, ang sabi niya po doon ay ang sabi niya, mabuti pa ang mangmang, may pag-asang mabago. Sapagkat po ang mga taong mga mahihina, ang mga taong mga kakaunti ang kaalaman, ay walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon Diyos lamang. Kapag ang mga taong ito ng mga mahihina at mga kakaunting kaalaman lamang ay kapag ito ay iyong pinayuhan o pinagsabihan o binigyan mo siya ng payo, sabihin natin, or binigyan mo siya ng kaunting karunungan, itong taong ito ay mas willing pa niyang makinig. Halimbawa, may mga bagay siyang nais gawin at hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Hindi ko na ilalayo ang aking sarili kung mayroon ako mga bagay na nais kong gawin at hindi ako sigurado. Ako po ay talagang kailangan po humble heart. Talagang magpakatotoo tayo sa sarili natin na wag natin ang kining lahat alam natin, lahat kaya natin. Kasi wala po tayong magiging kaya na sa sarili lang natin. Kung alam naman natin na hindi tayo sigurado sa ating gagawin, hindi po masamang umamin na, ay hindi ko to kaya, pwede mo ba akong tulungan? Ay, hindi ko to alam, ano nga ba ito? Tama ba itong ginagawa ko? Yun po kasi ang nais ng Panginoon, yung maging humble heart po tayo, magpakumbaba po tayo, huwag tayong manganaan sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayahan. Sapagkat ang nais po ng ating Panginoon Diyos ay humble heart, pagiging mababang loob. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos na tayo ay nagiging mapagmataas na parang sa
inaakala natin ay mas marunong pa tayo. Sometimes, may mga pagkakataong tayong mga tao, ayaw natin na tayo ikinukorek. Ayaw natin na tayo ay tinutuwid. At pag tayo na ituwid o pa tayo na puna o na i-correct, masyadong parang feeling natin offended kaagad tayo kung tayo ikinukorek ng ating kapwa. Pero ang nais po ng Panginoon ay maging humble heart po tayo. Aminin po natin kung tayo nagkakamali. Aminin po natin kung hindi natin kaya. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Ang ating puso po ay maging mapagkumbaba. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos na tayo ay nagiging mapagmataas. At sometimes, minsan pa nga, inaakala natin na yung mga bagay na sa tingin natin, sa ating sarili, ito na ang pinakatama, ito na ang pinaka-the best, ito na ang pinaka-mahalaga, ito talaga, pero hindi natin alam. Merong mas higit pa na mas mahalaga at mas pinaka-the best, kundi ang plano ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Huwag tayong mga naan sa sarili nating kakayahan sa lahat ng mga desisyon na ating gagawin sapagkat di natin hawak ang bukas. Lagi ang gusto ng ating Panginoon, siya ay sangguniin natin sa lahat ng ating mga balak at Kanya tayong itutumpak sa lahat ng ating mga lakad o mga plano. Matatagpuan po yun sa Kawikaan 3:6. Kaya po mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay maging humble heart po tayo, magpakumbaba tayo. Ibaba natin ang ating sarili. Maging mababang loob po tayo. Huwag natin ipalagay sa ating sarili na kaya natin ang lahat. Alam natin ang lahat. Sapagkat tanging ang Diyos lamang, kapatid, ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Ang sabi nga sa Kawikaan 26:27, huwag ipaghambog ang araw ng bukas, sapagkat di mo alam kung anong magaganap. Yun po ang mga paalala ng ating Panginoon Diyos. Lahat pong pang-araw-araw ng ating buhay sa araw na to ay hindi po natin hawak at hindi po natin alam. Huwag tayo pakatiwala sa ating sarili lamang. Sangguniin po natin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga lakad at tayo Kanyang itutumpak. Huwag natin ipalagay ang ating sarili na lahat alam natin at kaya natin. Na lahat, tayo lang ang matalino, tayo lang ang nakakaalam sa lahat ng ating mga lakad. Sapagkat wala pang sino mang nakakaalam sa buhay natin na ito. Na sa pagtulog natin sa gabi, hindi po natin alam kung sa kinabukasang ating pagising ay tayo ay mabubuhay pa o may malusog pa tayong pangatawan. Ngunit sa habag at biyaya ng Panginoon Diyos, napakabuti ng Panginoon. Araw-araw niya po tayo binibigyan ng pag-asa, araw-araw niya tayo binibigyan ng kalusugan, araw-araw niya tayo iniingatan at pinagpapala. Sa kabila ng lahat na kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakamali at nagkakaroon ng pagkakasala, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay hindi manunumbat. Kaya mga kapatid, sa mga araw na to, ano man ang ating mga naisin at planuhin, huwag po natin panghawakan ang ating sariling kakayahan at karunungan, isanggunin natin sa Panginoon. Huwag tayo magmayabang, huwag natin ipaghambog ang mga mangyayari o ating mga plano sa ating buhay, sapagkat ang tanging Diyos lamang po ang nakakaalam. Ang lahat pong bagay sa mundong ito ay walang sino man makapagsasabi kung kailan tayo mabubuhay at hanggang kailan. Katulad sa pangyayari na ngayon, sino mag-aakala na magkakaroon tayo ng pandemic? Sino mag-aakala na magiging malaking pagbabago sa buhay natin ito katulad sa panahon ngayon? Pero mahabagin ng Diyos, tayo ay nakakaraos at tayo nakatawid na ng 2 taon mula sa ating naranasang mga kaliwat kanan na mga takot sa ating buhay na pang-araw-araw. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mahabagin sa lahat ng mga taong nananalig at nanampalataya sa Kanya. Ano man ang Kanyang hilingin, ito ay Kanyang pagkakaloob. Araw-araw niyo po tayo binabago.
kay buti-buti ng Diyos mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Huwag po tayong himiwalay sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay mabuti. Hindi po nagbabago, hindi po marunong manumbat. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Tulad po rin sinasabi sa ating banal na kasulatan sa Jeremiah 17:9-10, sinasabi niya po dito, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa puso at isip at sumusubok sa puso ng tao. Ginagantihan ko ang bawat ayon sa kanyang mga ginagawa. Inuulit ko po, ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at puso ng tao. Gagantihan ko ang bawat ayon sa kanyang mga ginagawa. Yun po ang sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 17:9-10. Ang tanging Diyos lamang po ang siyang may kapangyarihan makakita sa kaibuturan na laman ng ating puso. Lahat po ng ating iniisip pa lang, alam na po ng ating Panginoon Diyos yan. Ito man ay mabuti o masama. At sa Panginoon din po tayo magsusulit. Sinabi niya po, ako ang sumusubok sa puso. Puso daw po at isip ng mga tao. Mga tao po ang sinasabi. Wala pong sekta o anumang sinasabi doon. Ang sabi po ay sa mga tao. Gagantihan ko ang bawat ayon sa kanyang ginagawa. Maging aware po tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano man ang ating mga ginagawa sa ating kapwa, ano man ang ating sinasambit ng ating mga labi, ano man ang ating mga iniisip. Dapat po tayo maging pagpapala sa kanila. Kung di naman po mainam o hindi naman po ikabubuti ng puso ng tao ang ating sasambitin, wag na po tayong magsalita. Wag na po tayo makadagdag pa kung ano man ang dinadala ng tao, kung ano man ang kanyang bigatin na nararanasan o nararamdaman. Sapagkat sa panahon ngayon, napakarami na pong pangyayari, maraming depresyon at maraming mga problema, maraming kaguluhan. Ang sabi nga po, wag daw natin ibigin ang buong sanlibutan, katulad ng sinabi ko na nakaraang araw. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa akin. Sapagkat sa panahon ngayon, sa sobrang pagkakaabala ng mga tao, sa maraming pagkakaabalahan ng pagkakakitaan, para makapagtawid lamang sa pang-araw-araw, nakakalimot na tayo sa ating Panginoon Diyos. Nawawala na po tayo sa ating Diyos nang di natin nalalaman. At pinanghahawakan na natin ang ating sariling kakayahan at kalakasan at karunungan. Nakakalimot na tayong humingi ng patnubay. Nakakalimot na tayong humingi ng gabay. Nakakalimot na tayong humingi ng sumangguni sa ating Panginoon Diyos upang hindi tayo magkasala, upang hindi po tayo unti-unting mapalayo sa ating Panginoon Diyos. Tayo po mga tao, tayo mga anak ng Diyos, tayong Kristiyano, ang unti-unting nakakalimot at lumalayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ang Diyos ang nagpapabaya sa atin, hindi po siya ang lumalayo sa atin. Tayo po mga tao, tayong anak ng Diyos, tayong nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon Diyos, ang siyang unti-unting nakakalimot na sumangguni sa Kanya. Lahat ng bagay hindi natin pwedeng panghawakan. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon Diyos, sapagkat simula pa sa sinapupunan ng ating ina, ang ating pong buhay ay Diyos lang ang nakakaalam. Maraming salamat po. Nawa po itong araw na ito ay nakapaghatid muli ako ng paalaala, pampalakas ng ating espiritual na pamumuhay. Huwag niyo pong kalimutan, sangguniin natin ang ating Diyos sa lahat ng ating mga balak. Huwag po natin panghawakan ang ating sariling karunungan o katalinuhan, sapagkat hindi po natin hawak ang bukas. Ang Diyos po ang sumisiyasat sa puso at isip natin. Tandaan po natin yan. Maraming salamat pong muli. Ito po si Mami Dance Paradise Vlogs. Pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng tatangkilik, nagtsatsaga sa aking mga munting hadikain sa pamamagitan ng online na to ay makarating sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang anumang lahi, anumang tao. Dalangin ko ipagpalain ang lahat ng mga napakinig. Ang mga may pandinig ay makinig.
At pagpapalain ng Panginoon Diyos ang sino mang nakikinig at nananampalataya sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. God bless you all. God loves you. Bye-bye. Thank you.